The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. So pinag-uusapan po natin yung waiting time. Naranasan niyo na po ba yung ang tagal niyong maghintay? Yung parang nanghina ka na or sa mga iba naman may edad ka na or malabo na, yung mga matupad pa yung pangako sa iyo ni Lord. Parang imposible na kumbaga. So tingnan natin yung buhay na tong babae na to na umasa sa Diyos hanggang sa huli. Makita natin si Sarah. Ito po yung asawa ni Abraham. Siya po ay lagpas na sa pagkakaroon ng anak. Plus the fact po na barren po siya, baog. During po panahon na yon, it's a cultural shame. Ngayon po kasi, kung di ka magkaanak, parang okay lang. Nung panahon po na yon, kumbaga para kang sinumpa, kumbaga, pag di ka makapagbigay ng anak sa iyong asawa. So for her, yung idea po being a mother, hindi na po posible dahil again, human standpoint, malabo na. Kasi po, mahigit si Tenta na siya during that time nung pinangakuan siya. Pero anong ginawa ni Sarah? Patuloy lang siya umasa sa Diyos. Naniwala siya na kahit imposible sa tao, walang imposible sa Diyos. Kaya po, ito po yung sinabi na verse na pag-uusapan natin ngayon sa Hebreo 11:11. At sa pamamagitan ng pananampalataya, si Sarah ay tumanggap ng kakayahang magdalang tao kahit na siya ay lampas na sa gulang upang magkaanak. Nanganak pa rin siya sapagkat kinilala niya na ang nangako sa kanya ay matapat. Ang tindi po, no? Patuloy po siyang nanalig sa nagbigay ng pangako. Doon po sa promise giver. More than sa promise na maging ina at tumawak ng bata, na tinuon niya pangako niya sa promise giver. Naniwala po siya na kahit imposible, sa Diyos walang imposible. Kahit late na sa timetable ng mundo, sa plano ng Diyos, hindi pa po. And true enough, God fulfilled this promise. Naging nanay po siya sa edad na 90. Tingnan niyo po 90 years old, and she managed to take care of Isaac for the next 30 years. So I don't know, maybe you're facing your own impossible things right now. Maaari pong yung sa pangangatawan nyo, stage 4B cancer na ba yan? O yung pamilya nyo, hiwalay ka sa asawa, yung pamilya mo malabo. Kaya Ate Raquel na parang may pag-asa pa ba? Pero sa kanya, puno-puno siya ng pag-asa, no? Or maybe yung mga pangarap mo, hindi ka gumraduate ng kolehiyo, wala kang negosyo, may pag-asa pa ba? Manawa po itong kwento ni Sarah, magbigay sa atin ng lakas ng loob. Focus on the promise giver more than the promise. At isipin mo na mahal ka rin ng taong nagbigay o Diyos na nagbigay sa iyo ng pangako. Huwag ka mag-focus sa limitasyon mo, but sa limitless power ni God. Trust His timing, keep the faith, knowing that what seems impossible sa tao ay hindi po imposible sa Diyos. Hebreo 11:11. At sa pamamagitan ng pananampalataya, si Sarah ay tumanggap ng kakayahang magdalang tao. Kahit na siya ay lampas na sa gulang upang magkaanak, nanganak pa rin siya. Sapagkat kinilala niya na ang nangako sa kanya ay matapat. Panginoon, salamat po sa kwento ni Sarah. Bagamat imposible, bagamat sa mata ng tao, wala ng pag-asa, siya ay tumuon sa iyo na ikaw ang Diyos of impossibilities. You can make impossible things possible. At Lord, ang dami na namin na witness na ganyang testimonya at nakita namin, Lord, yung kabutihan mo at yung faithfulness mo. Kaya Lord, sa mga taong nangangarap, nananalangin ng pagbabago sa kanilang sitwasyon, whether financial, physical, emotional, relational, Lord, hipuin mo sila, bigyan mo sila ng panibagong pag-asa ng itong mundo na to, maaari may limitasyon, ikaw walang limitasyon. Salamat sa iyong kabutihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides.